Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 441 hanggang 47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkakastre sa sarili. Nagsikip ang mga mag-aaral ng binata na nakadamit na asul at ang kanyang mukha ay namutla. Kasunod nito, kinuha niya ang maliit na booklet mula sa mga kamay ng kabataang nakasuot ng berde. Self-castration. Ito ay talagang nangangailangan ng self-castration. Ang ikalawang kalahati ng muscle meridian rebirth scroll ay nangangailangan ng self-castration bago makultivate. Ang binatilyong ito na may asul na damit ay walang iba kundi si Locke. Ang Locke na umalis sa ancient city of Everlast at nagmamadaling bumalik sa 7-star sword sect noong araw na iyon pagkatapos nilang makuha ang muscle meridian rebirth scroll. Sakto lang dahil ibinalik ni Locke ang muscle meridian rebirth scroll kaya nagkaroon siya ng pagkakataong linangin sa loob ng palasyong ito na nasa lokasyon ng spirit point ng 7-star sword sect. Na-disperse na niya ang kanyang cultivation 3 buwan na ang nakakaraan at nilinang ang muscle meridian rebirth scroll na ito, at ang kanyang pinsan na si Keegan, ay nag-disperse din sa kanyang cultivation. Si Keegan ay ang nag-iisang anak na lalaki ng nakatatanda sa labas ng korte ng Megrespik, si Leon. Kuya Locke, kailangan ba talaga nating i-cast ang sarili natin? Medyo nag-aalangan na tanong ni Keegan. Malinaw, kahit na hindi matanda si Keegan, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng self-castration. Self-castration. Self-castrations. Bakit ito mangangailangan ng self-castration? Si Locke ay may mabangis na ekspresyon at malamig na ilaw ang lumabas sa kanyang mga mata. No wonder. Nagtataka ako kung bakit walang epekto katulad ng muling pagsilang gaya ng sinabi ng pinsan na tiyuhin pagkatapos kong linangin ang unang kalahati. Kaya pala dahil hindi ako nag-castrat sa sarili ko. Sa ganitong paraan, ang dahilan kung bakit nagawa ni Alvin ang muling pagsilang ay dahil kinapan na niya ang sarili niya. Pagkastrat sa sarili kapalit ng muling pagsilang, kapalit ng walang kapantay at napakapangit na likas na talento. Ngunit kasabay nito, nangangahulugan din ito ng pagputol ng anumang pagkakataon ng mga inapo. Ipinikit ni Locke ang kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Sa kasalukuyan, ang daan upang maging isang dalubhasa ay nasa harapan niya. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano niya pinili. Ang isang bahagyang pagkakaiba sa pag-iisip ay magiging katulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Biglang iminulat ni Locke ang kanyang mga mata, at ang kanyang tingin ay naglabas ng walang katulad na katatagan. Little brother Keegan, nakapagpasya na ako. Kakastrat ko ang sarili ko. Pagkatapos lamang ng pagkastrat sa sarili ko ay makakataglay na ako ng lakas at likas na talento tulad ni Alvin. Tumingin si Locke kay Keegan at determinadong sinabi. Kuya Locke, kailangan ba talaga nating i-cast ang sarili natin? Ang mga binti ni Keegan ay nagsimulang manginig at nagkaroon siya ng ekspresyon ng takot. Dapat ba nating pag-usapan ang bagay na ito sa aking ama? Hindi yun magagawa. Matatag na sinabi ni Locke, hindi natin maaaring ipaalam ito sa ating mga ama. Kung hindi, hindi nila tayo papayagang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, kapag nakastate natin ang ating mga sarili, ang Dalton clan ay walang mga inapo. Natahimik si Keegan dahil talagang lohikal ito. Kuya Locke, natatakot ako. Ang mukha ni Keegan ay namutla at nagsimulang manginig ang kanyang boses. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi mo ba gustong magkaroon ng likas na talento tulad ni Alvin? Hindi mo nais na maging namumukod tangi at magbigay ng karangalan para sa iyong ama? Tumingin si Locke kay Keegan habang nagtatanong. Nanginig ang katawan ni Keegan nang marinig niya ito, at isang matinding liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Gusto kong patayin ang lahat ng taong sumalungat sa aking ama. Tulad ng master ni Misty Peak na si Frank. Kung hindi niya pinigilan ang aking ama noong araw na iyon, matagal nang pinatay ng aking ama si Alvin at kinuha ang muscle meridian rebirth scroll. Alam kong kinamumuhian siya ni ama. Kaya, kailangan kong maging malakas at patayin ang Frank na iyon para maibulalas ang galit ng aking ama. Nang matapos siyang magsalita, namula ang mukha ni Keegan at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may hangering pagpatay sa uhaw sa dugo.
Eksakto, gusto nating patayin ang lahat ng taong sumasalungat sa atin at sa ating mga ama. Ngunit, kung gusto nating maging malakas, kung gayon ang pinakamabilis na paraan ngayon ay ang paglinang ng Muscle Meridian Rebirth Scroll. Hanggat tayo ay nagcast ng ating sarili, makakamit natin ang muling pagsilang at magkakaroon ng napakapangit na likas na talento na maihahambing kay Alvin. Maliwanag na ilaw ang lumabas sa mga mata ni Locke. Sa oras na iyon, ang buong 7-star sword sect ay magiging atin. Ikaw ang magiging sect leader at ako ang magiging guardian elder. Sige. Mabangis na tumango si Keegan. Kuya Locke, ikakastra natin ang ating sarili para sa kapakanan ng muling pagsilang. Katulad nito, tinalakay ng mga nag-iisang anak na lalaki ng Outer Court Elder ng 7-star sword sect na si Leon at External Affairs Elder Claude ang mahalagang bagay ng self-castration. Para lamang sa kapakanan na makamit ang muling pagsilang tulad ng sinabi sa Muscle Meridian Rebirth Scroll. Si Alvin ay natural na hindi alam ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan, si Alvin ay gumagala sa katimugang bahagi ng Darkstone Empire. Isang nag-iisang eskrimador. Isang tao, isang espada, gumagala-gala sa buong lugar na may labis na kahangahangang paraan. Samantalang ang 2 taong kasunduan ni Zither Young Master ay unti-unting naging malapit. Makalipas ang 4 na buwan. Sa loob ng isang tahimik na kagubatan, isinandal ni Alvin ang kanyang sarili sa isang malaking puno. Sa kanyang balikat, nakatayo ang isang cute na malambot na maliit na gintong daga habang nakatingin ito sa kaliwa at kanan. Kuya Alvin, sigurado ka bang darating sila? Ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Alvin at kinusot ang kanyang mga mata habang nagsasalita ito sa pamamagitan ng voice transmission. Huwag kang mag-alala Little Gold, darating sila. Bahagyang ngumiti si Alvin. Katatapos lang magsalita ni Alvin nang ang isang alon ng mabilis na tunog ng mga kuko ng kabayo ay umalangaw-ngaw sa di kalayuan habang papalapit sila sa isang nakakatakot na hanay. Mahigit 10 malalakas na bandido ang tila nagbago sa isang bulk zone ng hangin na humahampas kay Alvin at sa maliit na gintong daga. Tumigil ka! Tumigil ka! Pagkaraan ng maikling sandali, ang 10 dagdag na bandido ay huminto sa kanilang mga kabayo at tumingin kay Alvin mula sa malayo. Third brother, ito ba ang bata? Fifth brother ang pinatay niya. Isa sa 4 na bandido na nangunguna ay tumingin sa mga taong nakatitig kay Alvin na may galit na ekspresyon at bahagyang hindi makapaniwalang nagtanong. Eksakto, siya iyon. Ang huli ay mabangis na tumango at nagsalita gamit ang isang boses na may halong galit sa loob. Ang isang maliit na kabataan sa paligid ng edad na 22 o 23 ay nagawang pumatay sa fifth brother. Ang isa pang bandido ay sumimangot at hindi nang ahas na maniwala sa kanyang pandinig. Pang-4 na kuya, huwag mo siyang maliitin. Ang batang ito ay ika-6 na antas ng nascent soul stage na martial artist. Muling nagsalita ang tulisan na galit kanina. Ika-6 na antas ng nascent soul stage. Kaagad, ang iba pang mga bandido sa tabi niya ay naging malungkot. Ang gayong binata ay nagtataglay ng cultivation sa ika-6 na antas ng nascent soul stage. Naisip nila kung gaano kalaki ang likas na talento ng binatang ito. Ika-6 na antas ng nascent soul stage. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa gitna ng 4 na bandido na nangunguna na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, ay ipinukol ang kanyang bahagyang malamig na tingin kay Alvin. Hindi naman masama ang natural mong talento. Sa kasamaang palad, dito ka mamamatay ngayon. Want to kill me? Depende yan kung may kakayahan ka. Bahagyang tumayo ang katawan ni Alvin na nakasandal sa malaking puno habang siya ay nagkibit-balikat, pagkatapos ay sinabing walang pakialam, ikaw dapat ang maging pinuno nila, diba? Ika-8 antas ng nascent soul stage. Hindi masama ang iyong lakas. Lumapit ka sa akin. Ang kanyang mga salita ay tila hindi sineseryoso ang middle-aged na pinuno ng mga bandido. Anak, kung gusto mong labanan ang kuya ko, talunin mo muna ako. Agad, ang origin energy ay nagngangalit sa mga binti ng nagsalita kanina, ang pangalawang pinuno ng mga bandido at iniwan niya ang kanyang kabayo upang lumipad palabas, na tila nag-transform sa isang kanya na bumaril ng mabangis patungo kay Alvin. Sa kalangitan sa itaas ng bandidong ito, 1,000 sinaunang mammoth na silhouette ang bumagsak sa hila na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari.
Ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Sa isang maikling sandali, ang pangalawang pinuno ng bandido ay dumating na malapit kay Alvin. Mamatay. Malakas na sumigaw ang bandido, at ang saber sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang umaagos na liwanag na dala ng nakakagulat na kahangahangang paraan habang ito ay diretsyong kumikislap patungo kay Alvin, na parang gusto nitong putulin si Alvin sa dalawa. Kaagad, isa pang 280 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 1,000 sinaunang mammoth silhouette. Ang saber na ito ay malinaw na isang grade 7 spirit saber na nakapagpalakas ng lakas ng 28%. Ang origin energy ay tumaas sa ibabaw ng bandido na pangalawa sa common saber at ito ay napunit sa kalangitan, na may dalang lakas na maaaring hatiin ang mga bundok. Ang slash na ito ay naglalaman ng lakas ng 1,280 sinaunang mammoth. Sobrang pagmamalabos mo sa sarili mo. Ang mga tingin ni Alvin ay malamig at walang malasakit, at kasabay ng pagbigkas niya ng mga salitang ito nang walang pakialam, ang kanyang kamay ay nanginginig at ang violet myrtle flexible sword ay lumitaw sa manipis na hangin. Sining sa pagguhit ng espada. Swish! Ang kanyang espada ay bumaril na parang kidlat, parang lumalangoy na dragon na tumangay patungo sa mga bandidong saber slash na kumikislap patungo sa kanya. Kaagad, mahigit 1,000 sinaunang mammoth silhouette ang kumislap sa itaas ng Alvin. Klang! Puchi! Isang nakakatusok sa tainga na tunog ng mga sandatang bakal ang bumangga at ang malinaw na tunog ng isang espada na tumutusok sa lalamunan ay tumunog sa halos parehong oras. Sa susunod na sandali, bang! Nanginig ang katawan ng bandidong pangalawang in command na lumalapit sa buong galit, at wala na siyang oras para magpakawala ng matinis na sigaw bago siya at ang kanyang sable ay nahulog sa halos parehong oras, na walang anumang mga palatandaan ng buhay. Patay. Ikalawang kapatid. Lalong lumalim ang ekspresyon ng pinuno ng bandido at ang mga mata nito ay parang halos mahati. Ikalawang kapatid. Ang mga bandido na pangatlo sa command at pang-apat sa command ay malagim na mapatla, at ang kanilang mga mata ay dilat na dilat, hindi nangangahas na maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Dahil naging bandido na kayo, dapat inasahan nyo na darating ang araw na ganito. Malamig na winalis ni Alvin ang 3 bandido sa pangunguna at ang mahigit 10 bandido na nanginginig sa takot sa likuran nila habang nagsasalita siya ng walang pakialam. Hindi ka naman sinaktan ng 5th brother ko, bakit kailangan mong maging busybody at patayin ang 5th brother ko? Galit na tanong ng 3rd in command ng bandido. Isang busybody. Mabuti nang hindi ito binanggit ng pangatlong pinuno ng mga bandido, tulad ng sa sandaling sinabi niya, ang layunin ng pagpatay na bumaril sa skid ay agad na bumangon kay Alvin, at ang kanyang tono ay nagyayelo at walang malasakit na parang yelo. Mabuti nga kayong lahat ay nagnakawan ng isang nayon, ito ay para sa walang iba kundi ang kayamanan. Ngunit ano ang ginawa ninyong lahat? Pandarambong, at hindi man lang pinapaalis ang matatanda, babae, at bata. Hindi ba lahat kayo ay karapat-dapat sa kamatayan? 3rd brother, bakit siya kausapin ng kalokohan? Sabay-sabay na umatake ang lahat at patayin siya. Ang pinuno ng mga bandido ay sumigaw ng paputok, pagkatapos ay hinikayat ang kanyang kabayo palabas upang sumulong kay Alvin. Dalhin mo. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin, pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission sa maliit na gintong daga sa kanyang balikat. Little Gold, ipaubaya mo siya sa akin. Deal with the others whatever you like. Squeak squeak. Ang maliit na gintong daga ay tila nasa stimulant nang marinig niya si Alvin, at siya ay naging isang gintong liwanag na kumislap. Samantala, dumating ang leader ng bandido malapit kay Alvin. Ang saber sa kanyang kamay ay nahati ang kalangitan habang ito ay kumikislap, na may dalang nakakagulat na kahangahangang paraan habang ito ay bumababa pababa upang bumalot patungo kay Alvin, at ang origin energy ay pumulupot sa paligid nito, na naging dahilan upang tila ito ay nag-transform sa isang Snow White na buwan. 1,408 sinaunang mammoth silhouette ang bumaba kasama ng saber na ito at tumangay. Ikawalong antas ng Nascent Soul Stage at isang grade 7 na Spirit Saber. Walang intensyon si Alvin na umiwas, at ang violet myrtle flexible sword ay kumislap sa pagtaas ng kanyang kamay. Sining sa pagguhit ng espada. Swish!
Isang napakabilis na violet sword na ilaw ang kumislap, matapang na gumagalaw upang harangin ang Sable, at dinala nito ang origin energy na nag-vibrate ng matindi. Quake energy sa limitasyon. Sa loob ng origin energy, ang kakaibang aura ng hangin ay pumipintig. Lakas ng hangin. Nagamit ni Alvin ang lahat ng lakas sa kanyang buong katawan, wind force, at quake energy sa sword strike na ito. Bagamat kapag umaasa sa lakas ng kanyang ika-6 na antas ng nascent soul stage cultivation, ang Violet Myrtle Flexible Sword, at ang Wind Force, ang lakas ni Alvin ay mas mababa pa rin sa pinuno ng bandido sa pamamagitan ng lakas ng 10-10 sinaunang mammoth. Ngunit, ang kanyang quake energy sa limitasyon ay sapat na upang makabawi sa maliit na pagkakaibang ito. 442. Klang. Tumalsik ang kanyang espada, pinasabog ang sable sa kamay ng leader ng bandido, pagkatapos ay pumasok sa dibdib ng pinuno ng bandido na parang hinihiwa ang mga tuyong dahon. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na quake energy ni Alvin ay nawala. Ang pinuno ng bandido ay nagpalabas ng isang matinis na sigaw na palm unit sa kalangitan, pagkatapos ay bigla itong huminto at ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa na parang walang buto, wala nang palatandaan ng buhay. Patay. Kuya. Ang mga bandido na pangatlo at pang-apat sa command ay nakikipag-ugnayan sa maliit na gintong daga at hindi sinasadyang tumingin sa ibabaw. Ang kanilang mga mata ay tila nahati habang sila ay umuungal ng malungkot ng sabay. Mga kapatid, patayin mo itong mapahamak na daga at ipaghiganti ang pinuno. Ang huling dalawang bandido na nasa command ay sumigaw ng paputok, at ang kanilang mga mata ay lubos na namumula. Patayin. Patayin. Namula ang mga mata ng natitirang 10+ bandits. Little Gold, stop play around. Tapusin mo na sila, dapat bumalik na tayo sa 7-star sword sect. Sa sandaling ito, ang mahinahon na boses ni Alvin na naglalaman ng mga bakas ng origin energy ay nanag sa boses ng iba pang mga bandido. Tumigil sa paglalaro. Tumalo ng puso ng lahat ng bandido nang marinig nila si Alvin. Maglaro. Pinaglalaruan sila nitong kulay gintong maliit na mouse. Sa susunod na sandali, nalaman nila ang sagot. Ang maliit na gintong daga na tumakas sa ilalim ng kanilang pinagsamang mga pag-atake ay biglang nagbago sa isang walang katulad na matulin na gintong liwanag, at isang maliit na gatas na puting espada na ilaw ay dinala sa harap ng gintong liwanag. Sa kalangitan, 2,800 sinaunang mammoth silhouettes ang namuo. Second level void prying stage. Ang pangatlong pinuno ng bandido ay namumutla nang sumigaw siya sa gulat. Ang sigaw na ito ay tiyak na ang huling beses na nagsalita siya sa buhay na ito, dahil ang walang katulad na matulin na gintong liwanag na iyon ay dinala na kasama ng gatas na puting liwanag ng espada at tumago sa kanyang dibdib. Swish! Kahit saan dumaan ang gintong liwanag at ang gatas na puting liwanag ng espada, lahat ng mga bandido ay namatay ng walang kaitaliwasan. Sa isang kisap mata, ang mga alon ng malungkot na pag-iyak sa kawalan ng pag-asa ay biglang tumigil, at ang lugar na ito ay ganap na bumalik sa kapayapaan. Hehe! Kuya Alvin, tapos na ako. Hinawakan ng maliit na gintong mouse ang kasing laki ng bulsa na spirit sword habang siya ay kumikislap upang bumaba sa balikat ni Alvin, at ang kanyang voice transmission ay walang kulang sa intensyon na kumuha ng kredito. Masyado kang mabagal, akala ko mas mabilis ang takbo mo kaysa sa akin. Pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong daga. Inaasar ko lang sila kanina. Ang boses ng munting gintong daga ay napuno ng pakiramdam ng hindi nagbitiw. Hindi ko naman hiniling na asarin mo sila. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na gintong mouse, pagkatapos ay sinabi, mabilis na maging malaki, bumalik tayo sa Azure Forest Imperial Kingdom. Bagamat ayaw ng maliit na gintong daga, masunurin pa rin siyang naging malaki tulad ng isang maliit na burol at binuhat si Alvin para umakyat sa langit bago tumungo sa timog. Munting ginto, gagamitin ko ang lahat ng oras ko sa paglilinang sa panahong ito. Magagawa mong hanapin ang daan pabalik ng mag-isa, tama. Nagdududa ang ekspresyon ni Alvin habang nakatingin sa pinalaki na maliit na gintong daga. Oo. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay puno ng kumpiyansa. Okay.
Tumango si Alvin pagkatapos ay umupo ng naka-crossleg sa likod ng maliit na gintong daga, at ang kanyang isip ay lubusang nalubog sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Windworm Form. Sa kasalukuyan, kalahating buwan na lang ang natitira mula sa 2 taong kasunduan kay Zither Young Master. Ito ay malapit na. Umaasa si Alvin na magagawa niyang maayos na makapasok sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage sa loob ng kalahating buwang ito. Ngunit, ang ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage at ang ika-7 antas ng Nascent Soul Stage ay isang divide, at malamang na mahirap para kay Alvin na nakalusot sa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage sa loob ng mahigit 3 buwan upang makapasok sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage sa loob ng kalahating buwan. Bagamat alam ito ni Alvin, kailangan pa rin niyang subukan ang kanyang makakaya. Kahit ano pa ang maging resulta, lalabas pa rin siya. Sa ganitong paraan, hindi siya magsisisi. Si Alvin ay nagtanim ng 7 o 8 araw bago magising, at nagtataka siyang nagtanong. Munting ginto, nasaan tayo ngayon? Big. Kuya Alvin, sa wakas gising ka na. I think I'm lost. Bahagyang napahiya ang boses ng munting gintong mouse. Ikaw. Si Alvin ay ganap na hindi nakaimik. Di ba sabi mo nakahanap ka ng daan pa uwi? Si Alvin ay ganap na walang magawa laban sa kawalan ng direksyon ng maliit na gintong mouse. Maghanap ka ngayon ng lungsod, tatanungin natin ang daan, sabi ni Alvin sa maliit na gintong daga. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating araw, lumitaw ang pares ng lalaki at daga sa kalangitan sa itaas ng isang lungsod. Pagkatapos bumaba mula sa langit, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga na lumiit upang pumasok sa lungsod at humingi ng direksyon, at sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay nasa hilagang silangan na lugar ng Azure Forest Imperial Kingdom. Sa sumunod na yugto ng panahon, si Alvin ay hindi nang ahas na magtanim muli. Kung ang maliit na gintong daga ay mawawala muli, kung gayon ay talagang hindi siya makakarating sa oras. May 7 araw pa bago ang 2 taong kasunduan. Umupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga at itinuro siya, at kumikislap ang mga maliwanag na ilaw sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa unahan. Sa kasamaang palad. Malamang na mahirap para sa aking paglilinang na makapasok sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage sa maikling panahon. Napabuntong hininga si Alvin sa sarili. Sa wakas, sa ilalim ng direksyon ni Alvin, ang maliit na gintong daga ay naglakbay ng buong bilis at kalaunan ay nakarating sa 7-star sword sect makalipas ang 6 na araw. 7-star sword sect, nakabalik na ako. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng bahagyang ngiti habang nakatingin sa 7 taluktok ng espada sa kanyang harapan. Munting ginto, pumunta sa Arcade Hall. Matapos umalis sa 7-star sword sect sa loob ng mahigit 1 taon, si Alvin ay sabik na makauwi, at ang pinaka-iniisip niya sa kanyang puso ay sina Kelly at Megan pa rin. Ang kanyang 2 nobya ay naging bahagi na ng kanyang buhay mula pa noon, at mahirap na silang mahiwalay. Ngunit nang bumaba si Alvin at ang maliit na gintong daga sa labas ng Arcade Peak, sa halip ay napansin nila na walang laman ang Arcade Hall. Kahit na sa lawak na mayroong isang layer ng alikabok sa pavilion ng Arcade Hall. Si Kelly at ang Peak Master Jean ay naglakbay ng mahabang panahon. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Umalis si Alvin sa Arcade Hall kasama ang maliit na gintong mouse at nilayo na pumunta sa Arcade Peak para hanapin si Megan. Nang madaanan niya ang Misty Hall pagkalabas niya ng Arcade Hall. Junior Brother Alvin. Isang pamilyar na boses ang narinig ng mga tainga ni Alvin, at lumingon si Alvin para mapansin ang isang pamilyar na figure. Senior Brother Sonny. Bahagyang ngumiti si Alvin habang binabati ang binata sa kanyang harapan, dahil ang binatang ito ay walang iba kundi ang anak ng master ng Misty Peak, si Sonny, at isa sa iilang kaibigan na nagkaroon siya ng magandang relasyon sa 7-star sword sect. Senior Brother Sonny, binabati kita. Lumawak ang espiritual na lakas ni Alvin, at napansin niya na nakapasok na si Sonny sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage. Hindi katakataka na sinabi ni Junior Brother Morris na ang iyong mga mata ay parang mga sulo. Ngayon ay tila ganoon talaga. Kababalik mo lang at napagtanto mo na ako ay nakalusot sa isang sulyap. Gayunpaman, lahat ng ito ay salamat sa profound nascent pill na ibinigay mo sa akin noong araw na iyon kaya ako nakalusot. Kung wala sa akin ang profound nascent pill na iyon, mahihirapan akong pansamantalang makalusot.
Nang matapos magsalita si Sonny, nagpapasalamat siya. Junior brother Alvin, salamat. Ang profound nascent peel ay ang dagdag na premyo na nakuha ni Alvin para sa pag-agaw ng una sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Walang silbi sa kanya, Kelly, at Megan, kaya ginamit niya ang pagkakataon na iregalo ito kay Sonny. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay nagtanong. Tama, senior brother Sonny, pumunta ako sa Arcade Hall kanina at napansin kong parang lumabas na si Peakmaster Jean. Kumunat ang noo ni Sonny. Hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Ang tanging puso ko lang ay tila may dumating upang hanapin si Peakmaster Jean, pagkatapos ay isinama ni Peakmaster Jean ang kanyang personal na disipulo at ang personal na disipulo ni Elder B habang siya ay umalis. Alam ng aking ama ang tungkol sa bagay na ito ng mas malinaw, tanungin mo siya mismo. Ang personal na disipulo ni Elder B. Baka si Little Megan. Tumaas ang kilay ni Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso. Sa pamumuno ni Sonny, nakilala ni Alvin si Frank sa pavilion sa Misty Hall. Peakmaster Frank. Alvin, nakabalik ka na sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Frank nang makita niya si Alvin. Peakmaster Frank, ikaw ay. Natigilan si Alvin. Alvin, may isang bagay na hindi mo alam. 9 months ago, tinupad ng aking ama ang utos ng sect leader at nagtungo sa Ancient City of Everlast para protektahan ang iyong kaligtasan. Ngunit, nang dumating siya sa Ancient City of Everlast, noon lang niya nalaman ang tungkol sa balita ng iyong paglisan mula sa 2 external affairs elders sa malapit na sangay ng Sonny Trading, sabi ng company's Ancient River Trading. Nagulat si Alvin, at bumangon ang init sa kanyang puso. Salamat sa pag-aalala mo, Peakmaster Frank. Buti naman at nakabalik ka ng matiwasay. Gumawa ng tsaa si Frank habang tumatango. Peakmaster Frank, umalis na si Peakmaster Jean. Nagtataka na tanong ni Alvin. Eksakto, umalis si Peakmaster Jean at ang kanyang personal na disipulo na si Kelly, at ang personal na disipulo ni Elder B, si Megan, 9 na buwan na ang nakakaraan. Ayon sa sect leader, pumunta sila para batiin ang kapatid ni Peakmaster Jean sa kanyang kaarawan. Tumango si Frank at dahan-daang nagsalita. 9 months ago. At hindi pa sila bumabalik. Natigilan si Alvin dahil hindi niya inaasahan na umalis ng ganoon kaagad sina Kelly at Megan. Ayon sa sect leader, ang lugar na pupuntahan nila ay napakalayo. Pabalik-balik marahil ay mangangailangan ng paggastos ng higit sa 1 taon, sabi ni Frank. Tumango si Alvin. Siya ay lubos na komportable kay Jean sa tabi ni Kelly at Megan. Kasunod nito, nagsimulang mag-chat sina Alvin, Frank, at Sonny habang umiinom sila ng tsaa. Junior brother Alvin, saan ka nagpunta upang magkaroon ng karanasan at pasiglahin ang iyong sarili sa panahong ito? Curious na tanong ni Sonny. Darkstone Empire. Bahagyang ngumiti si Alvin. Pumunta ka talaga sa Darkstone Empire. Nagulat si Frank. Hanggang anong yugto na ang iyong paglilinang? Ang ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Hindi ito itinago ni Alvin at binanggit ang kanyang tunay na paglilinang. Ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Nang matapos magsalita si Alvin, agad na gumuho ang mukha ni na Frank at Sonny na natatakpan ng ekspresyon ng pag-asa. Alvin, ikaw. Ang iyong cultivation ay dapat na mas mababa kaysa sa Zetherian Master, Sherman, tama. Kumunat ang noo ni Frank. Or else, bakit hindi ka pumasok sa laban bukas? Eksakto, kahit na hindi ka dumalo sa laban, walang magsasabi ng kahit ano. Kung tutuusin, ang edad ng Zetherian Master ay higit na mas malaki kaysa sa iyo. Kailangan mo lang magtiis ng matyaga sa loob ng 1 o 2 taon. Sa likas na talento mo, madali mo siyang madurage sa oras na iyon, pagsang-ayon ni Sonny. Peakmaster Frank, Senior Brother Sonny. Alam kong pareho kayong may ibig sabihin. Pero nakapagdesisyon na ako sa bagay na ito. Napangiti si Alvin ng may pasasalamat, at unti-unting naging matatag ang kanyang tingin. Kayong dalawa ay naruroon noong araw na iyon nang itakda ng Zetherian Master ang 2 taong kasunduan sa akin, at ako mismo ang sumang-ayon dito.
Dahil pumayag ako, kung gayon hindi na ako babalik sa aking salita. 443. Parehong naramdaman nina Frank at Sonny ang katatagan ng tono ni Alvin at hindi na nila siya hinikayat muli. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang adhikain. Dahil nakapagdesisyon ka na, hindi na ako magsasabi pa. Gayunpaman, si Zither Young Master ay nasa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage 2 taon na ang nakararaan. Ngayong lumipas na ang 2 taon, kahit na hindi niya nagawang makapasok sa half-step void stage, sa kanyang likas na talento, sa palagay ko ay nakalusot na siya sa ika-9 na antas ng stage. Tumingin si Frank kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Kaya hindi ka dapat magsagawa ng life and death battle sa kanya. Hindi mahalaga kung matalo ka ngayon, maaari mong mabawi ang tagumpay sa hinaharap. Kung hindi, kapag napatay ka, wala kang maiiwan. Eksakto. Tumingin din si Sonny kay Alvin. Junior brother Alvin, kung gusto ng Zither Young Master na magsagawa ng life and death battle kasama ka bukas, hindi ka dapat pumayag. Ang pag-aalala nina Frank at Sonny ay nagdulot ng init na lumitaw sa puso ni Alvin. Huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Bagamat sinabi niya ito, isang piraso ng malamig na liwanag ang kumislap pa rin sa mga mata ni Alvin. Kung ang Zither Young Master ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng isang buhay at kamatayan na labanan sa kanya, hindi rin siya utol. Maaaring siya ay mas mababa sa Zither Young Master sa mga tuntunin ng lakas at bilis, ngunit si Zither Young Master ay maaari lamang mangarap na magkaroon ng isang kalamangan sa anumang iba pang aspeto. Nakipag-chat sandali si Alvin kina Frank at Sonny bago siya nagpaalam at umalis. Kuya Alvin, minamaliit ka talaga nila. Bahagyang gumalaw ang manggas ni Alvin at ang maliit na gintong daga ang nakahandang gumawa ng kalokohan. Kasabay nito, ang tila immature na boses ng isang batang babae ay pumasok sa tainga ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay hindi pinansin ang maliit na gintong daga habang patungo siya sa Megrez Peak. Siguro kung nilinang ni Leon ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Kung nilinang niya ito at kinastrat ang kanyang sarili. Siguro kung ano ang magiging ekspresyon niya kapag nakita niya akong buhay pa. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang humahakbang siya sa chain bridge na patungo sa Megrez Peak, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang masamang ngiti. Leon. Noong panahong iyon nakidadating pa lang niya sa 7-star sword sect, ginamit ni Leon ang lahat ng posibleng paraan para mahirapan siya, at pinaikit ni Leon ang kanyang utak para sakupin ang kathang-isip na Muscle Meridian Rebirth Scroll na basta-basta niyang ginawa. Dahil dito, nagkaroon ng tagal ng panahon na nalilito siya kung tatawa o iiyak. Gayunpaman, nang pukawin ni Leon ang layuning pumatay sa kanya para sa fictitious Muscle Meridian Rebirth Scroll, lubos siyang nagalit. Lalo na sa chain bridge noong araw na iyon, si Leon ay talagang direktang nakapatay sa kanya, at kung hindi dahil sa pagtulong ni Elder Luther ng Megrez Peak, siya ay napatay na. Si Alvin ay walang magandang impresyon kay Leon. Hindi nagtagal, dumaan si Alvin sa chain bridge at tumuntong sa Megrez Peak. Senior Brother Alvin. Senior Brother Alvin. Kahit saan dumaan si Alvin, lahat ng mga disipulo ng Megrez Peak ay yumuko ng may paggalang. Hindi nila alam ang tungkol kay Alvin na umalis sa 7-star sword sect, at naisip lang nila na si Alvin ay nasa closed-door cultivation kamakailan. Alvin. Biglang umalangaw-ngaw mula sa malayo ang isang sigaw ng sorpresa na puno ng hindi makapaniwala. Tumingin si Alvin. Sa di kalayuan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang mabagal na lumakad, at ang kanyang ekspresyon ay parang nakakita ng multo nang makita niya si Alvin. Kuya Leon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang matandang kakilala, ni Alvin, at kapag nakita ni Alvin ang kanyang matandang kakilala, natural lang siyang ngingiti at babatiin siya. Kasabay ng pagbati ni Alvin kay Leon, iniunat niya ang kanyang espiritual na lakas. Si Leon talaga ay hindi nag-disperse sa kanyang cultivation. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Napansin kaya niya na peke ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. O baka ang Muscle Meridian Rebirth Scroll ay ibinulsa ni Claude at ng kanyang anak.
Si Claude ay ang External Affairs Elder ng Seven Star Sword Sect sa sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na casual na ginawa ni Alvin ay eksaktong pumasok sa mga kamay ni Claude. Alvin, hindi ka talaga namatay. Nanginginig ang mga eardrum ni Alvin at isang malamig at malupit na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga. Elder Leong, ano ang ibig mong sabihin dito? Tumingin si Alvin kay Leon mula sa malayo at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission habang siya ay nagulat. Alvin, gumagamit kami ng voice transmission at hindi ito naririnig ng iba. Itigil ang pagpapanggap na kamangmangan. Hindi kaya peke ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na nakuha ng pinsan kong kapatid noong araw na iyon. Kasabay ng pagpapadala ni Leon ng voice transmission, ang kanyang mukha ay tila naging bingkong at ganid. So what if fake? Hindi mo pa ba nililinang? Walang pakialam na sabi ni Alvin. Ikaw. Ikaw ang naging dahilan upang ikalat ng anak ko ang kanyang paglilinang. Ang hitsura ni Leon ay nakakatakot, at ang mga bakas ng lamig ay naghalo sa kanyang boses. May isip na kung hindi dahil sa puro titig ng mga nakapaligid na disipulo ng Megrez Peak, maaaring direkta siyang nakagawa ng isang nakamamatay na suntok kay Alvin. Naramdaman ni Alvin ang walang katapusang galit mula sa boses ni Leon. Siya ay walang malasakit dito. Leon, diretsuhin mo na. Hindi ako ang nanakit sa anak mo, kundi ikaw. Kung hindi dahil sa pagnanasa mo sa fictitious Muscle Meridian Rebirth Scroll na nasa akin, sa tingin mo ba mangyayari ang lahat ng ito? Tumingin si Alvin kay Leong, at ang kanyang voice transmission ay naglalaman ng pangungutya. Fictitious. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Leon, at ang kanyang boses ay bahagyang nababalisa. Anong ibig mong sabihin dito? Anong ibig kong sabihin? Napaungol si Alvin, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Walang Muscle Meridian Rebirth Scroll sa mundong ito. Isa lang itong cultivation method na basta-basta kong ginawa para malihis ang atensyon mo sa araw na iyon. Hindi. Imposible. Malinaw na may pagbabagong katulad ng muling pagsilang sa iyo noong panahong iyon, maaari bang lahat ng iyon ay peke? Lahat ng iyon ay bahagi ng iyong tukana laban sa akin. Si Leon ay nasa bingit ng pagngangalit. Nagpapaplano laban sa iyo. Ngumisi si Alvin. Leon, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi kita nakilala noong araw na iyon, kaya saan nanggagaling ang usapan na ito ng plano laban sa iyo? Tungkol sa mga pagbabagong katulad ng muling pagsilang, kailangan kong sabihin na napakatalino mo at tama ang hula mo sa simula pa lang. Inubos ko ang 10,000 years stalactite milk para magkaroon ng muling pagsilang. 10,000 years stalactite milk. Nanginginig ang figure ni Leon na parang tinamaan ng kidlat, at ang pulang-pula ay lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Alvin, ikaw. Niloko mo talaga ako. Manlin lang. Baka. Nagkibit balikat si Alvin at walang pakialam na tumingin kay Leon. Sa araw na iyon, basta-basta kong ginawa ang Muscle Meridian Rebirth Scroll dahil gusto kong iwaksi mo ang iyong mapag-imbot na pag-iisip. Ngunit sa hindi inaasahan, galit na galit ka talaga sa Muscle Meridian Rebirth Scroll. Una, hiniling mo ang 2 alagad sa labas ng korte na guluhin ako, pagkatapos ay kontrolado mo pa ang outer court na martial competition, at pati na rin ang kompetisyon sa kamatayan ay hiniling na maging isang buhay sa akin. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga plano mo ay hindi nagtagumpay at naduroj ko. Ang boses ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Leon. Namula ang mukha ni Leon nang marinig niya si Alvin at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng walang pigil. Alvin. Huminga ng malalim si Leon, at bahagyang humina ang tono ng kanyang boses. Hanggat ibibigay mo ang 10,000 years stalactite milk, ang score sa pagitan mo at sa akin ay mapapawi. Dahil sa mga salita ni Leon, natigilan si Alvin. Iniisip pa rin ni Leon ang 10,000 years stalactite milk nang umabot sa ganito. Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Leon, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Elder Leon, sa palagay ko ay malamang na madidismaya ka.
Ang 10,000 years stalactite milk ay naubos ko ng buo noong araw na iyon. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ang boses ni Leon ay napuno ng kalupitan. Alvin, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hanggat bibigyan mo ako ng 10,000 years stalactite milk, mawawala ng bisa ang score sa pagitan natin. Kung hindi, kahit na ang iyong likas na talento ay pambihira, hindi ka mabubuhay ng masaya sa loob ng 7-star sword sect sa hinaharap. Hindi mahirap kung gusto kitang patayin. Nang matapos siyang magsalita, ang tono ni Leon ay ganap na nagpakita ng intensyon na magbanta. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Leon, at ganap na binaliwala ito bago umalis ng may malalaking hakbang. Ikaw. Naging malupit muli ang ekspresyon ni Leon, at ang kanyang mga mata ay napuno ng lamig habang nakatingin sa figure ni Alvin na nawala sa malayo. Huminga ng malalim si Leon at tumingin sa maraming titig na dumaan, at agad na pumutol. Anong tinitingin-tingin mo? Kaagad, ang karamihan ng mga disipulo ng Megrespik ay natakot na maghiwa-hiwalay. She asterisk T. Fake ang muscle meridian rebirth scroll na yan. Hindi ako papayag na ipagpatuloy ng anak ko ang paglilinang nito. Namutla ang mukha ni Leon at nagmamadali siyang humakbang papunta sa chain bridge na patungo sa Duby Peak. Hindi nagtagal, dumating si Leon sa palasyo na malapit sa tuktok ng Duby Peak. Sa di nagtagal, nakita ni Leon ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, si Keegan, sa isang maluwang na silid. Sa kasalukuyan, si Keegan ay kasama ni Luke, na tila may pinag-uusapan. Magsalubong ang kanilang mga kilay habang nakatingin sa maliit na booklet sa pagitan nila. Ama. Tito. Tumingin sina Keegan at Luke kay Leon at nagmamadaling bumati. Swoosh! Itinaas ni Leon ang kanyang kamay upang kunin ang maliit na booklet na nasa mesa, pagkatapos ay namulaklak ang origin energy mula sa kanyang kamay upang direktang sirain ang maliit na booklet. Pare, anong nangyayari? Napatulala si Keegan nang makita niya ang eksenang ito. Iyon ay ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Tito, ano pong nangyayari? Si Luke ay natigilan din, at ang kanyang mukha ay namutla. Kung wala ang Muscle Meridian Rebirth Scroll, nangangahulugan din ito na ang kanyang kinabukasan ay ganap na nasa kadiliman ng walang anumang liwanag na makapagsalita. Kung tutuusin, na-disperse na niya ang kanyang cultivation at wala ng paraan ng pag-address. Sa kasalukuyan, bagamat nagsimula siyang mag-cultivate muli, nag-cultivate lang siya hanggang sa ika-9 na antas ng core formation stage. Ito ay peke. Itong Muscle Meridian Rebirth Scroll ay peke. Ang ekspresyon ni Leon ay masigla at ang kanyang galit ay sumibol. Hindi namatay si Alvin, hindi siya namatay. Ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na ito ay gawa-gawa din niya, at wala talagang ganoong paraan ng paglilinang sa mundo. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganitong kakilakilabot na likas na talento ay dahil nakakonsumo siya ng 10,000 taon na stalactite milk. Ano? Namutla ang mga mukha ni Keegan at Luke nang marinig nila si Leon. Ito ay peke. Nanginginig ang kanilang mga katawan, saka nagkatinginan at nakita sa mga mata ng isa't isa ang kawalan ng pag-asa. Hindi. Ang katawan ni Keegan ay nagsimulang manginig, at ang kanyang hitsura ay mabagsik, hindi gustong maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Keegan, ayos lang. Bata ka pa kaya mabilis mong mababawi ang cultivation mo. Naaliw si Leon. Hindi, ama, hindi ito dahil dito. Ako. Hinaplos ni Keegan ang isang lugar sa kanyang ibabang bahagi, at ang walang laman na pakiramdam na naramdaman niya ay naging dahilan upang ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. 444. Hindi dahil dito. Saka dahil saan? Nagulat si Leon, at isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Tito. Kailangan mong maghiganti para sa akin at kay pinsan Kuya Ke. Si Alvin. Napakawalang awa ni Alvin, kaya wala. Samantala, nakabawi rin si Luke mula sa kanyang pagkabigla, ang kanyang mukha ay namumutla at maging ang kanyang boses ay halatang nanginginig. Ano ba talaga ang nangyari? Ang pag-uugali ni Keegan at Luke ay naging dahilan upang lumakas ang masamang premonition sa puso ni Leon. Tito.
Iniabot ni Locke ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Locke, pagkatapos ay dinala niya ang kamay ni Leong upang iunat patungo sa kanyang ibabang bahagi. Ikaw. Naramdaman lamang ni Leon ang kawalan ng laman sa kanyang kamay, ang pinakamahalagang bahagi ng isang lalaki sa kanyang pamangkin ay nawala na. Kaagad, namutla ang mukha ni Leon. Ikaw. Saan napunta yang bagay mo? Tito. Malungkot na sumigaw si Locke, pagkatapos ay nagsabi ng may hinanakit, may isang pahina sa gitna ng Muscle Meridian Rebirth Scroll na nagsasaad ng ilang nakakasilaw na malalaking salita. Sinabi nito na talagang makukumpleto lang natin ang muling pagsilang kapag tayo ay nagcast ng ating sarili. Ako. Ako at ang pinsan na kapatid. Ano? Hindi pa tapos magsalita si Locke nang ang mukha ni Leon ay namutla, at iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa ibabang bahagi ng kanyang anak. Ngunit nang mapansin niyang ang kalagayan ng kanyang anak ay katulad ni Locke, ang kanyang mga mata ay naging pula at halos lumuwa. Sa susunod na sandali, nanginginig ang figure ni Leon at pilit siyang nagalit hanggang sa puntong dumura siya ng isang subo ng dugo. Alvin. Ako, si Leon, ay nagpasya na patayin ka o mamatay sa pagsisikap. Ang boses ni Leon ay puno ng uhaw sa dugo na nagyayelong lamig at puot. Hindi. Hindi ito totoo. Walang tigil na umiling si Keegan na parang nabaliw. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoo. Si Leon ay bumalik sa kanyang katinoan nang marinig niya ang boses ng kanyang anak, pagkatapos ay tumingin kay Locke habang sinasabi niya ng may malalim na boses. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noong nakita niyo ang mga salitang iyon sa Muscle Meridian Rebirth Scroll? Nanginig ang katawan ni Locke at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nabaluktot sa mapait na ekspresyon. Ako at ang pinsan na si Kuya Ke ay natakot na kung sasabihin namin kay Tito, hindi mo kami papayagang ipagpatuloy ang paglilinang ng Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ngunit sino ang nakakaalam na ang Muscle Meridian Rebirth Scroll ay talagang peke, ito ay talagang gawa-gawa ni Alvin. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Locke ay naglabas ng matinding puot at nakapatay na layunin. Alvin. Si Alvin ang sumaire sa kanila. Kayong lahat. Kayong lahat ay tanga. Ang mukha ni Locke ay namumutla, at nakaramdam siya ng isang alon ng sakit sa puso nang sumulyap siya kay Keegan na nawala ng malay. Ama. Sa wakas, si Keegan ay bumalik sa kanyang katinoan at tumingin kay Leong. Pare, gusto kong patay na si Alvin. Gusto ko siyang patay. Ang boses ni Keegan ay nagpahayag ng labis na nagyayelong lamig, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang baliin ang mga buto ni Alvin at ikalat ang kanyang mga abo. Huwag kang mag-alala, talagang hindi papayag si Father na mamuhay ng masaya si Alvin na iyon. Hanggat may pagkakataon ako, tiyak na babaliin ni Ama ang kanyang mga buto at isasabog ang kanyang abo para mailabas ang puot sa puso mo. Si Leong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, labis na kinasusuklaman si Alvin. Si Alvin ang naging dahilan upang maputol ang linya ng kanyang pamilya. Ang puot na ito ay maihahambing sa awayan ng dugo ng pagpatay sa mga magulang. Maghanap ng pagkakataon. Walang tigil na umiling si Keegan. Hindi. Pare, ayokong maghintay. Ayokong maghintay. Sabihin natin sa lolo, sabihin natin sa lolo. Ang lolo ay ang tagapangalaga na elder ng 7-star sword sect, at ang pagpatay sa isang alagad sa loob ng korte ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang palad. Sa sandaling ito, halos mawala ng katwiran si Keegan. Hindi yun magagawa. Umiling si Leon at pinigilan si Keegan. Bakit? Si Keegan ay may ayaw na ekspresyon. Pare, baka ayaw mo akong tulungan sa paghihiganti. Medyo matino ka. Sinabi ni Leon sa boses ng pag-ibig, kami ang nagkamali sa bagay na ito. Kung sasabihin namin sa iyong lolo, tiyak na papatayin niya si Alvin upang maghiganti para sa iyo. Ngunit, sa ganitong paraan, ang iyong lolo sa tuhod ay magiging pantirya ng publikong batikos. Kahit na ang lolo mo sa tuhod ay ang guardian elder ng 7-star sword sect, hindi lang siya. Sa mga tuntunin ng lakas, ang isa pang guardian elder, si Elder Shane, ay may lakas na higit pa sa iyong lolo, at siya ay walang kinikilingan.
Kung ang iyong lolo sa tuhod ay pumatay kay Alvin dahil sa bagay na tayo ay mali, tiyak na hindi tatayo si Elder Shane. Nariyan din ang sect leader. Ang lakas ng sect leader ay hindi mas mababa sa iyong great-grandfather. Sa oras na iyon, kahit na ang great-grandfather mo ay guardian elder ng 7-star sword sect, mahihirapan pa rin siyang tumakas mula sa parusa. Star Sword Sect sa oras na iyon, matatapos na ang ating Dalton clan, naiintindihan mo ba? Nang matapos siyang magsalita, ang boses ni Leon ay walang kapantay na malamig at walang malasakit. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, maghihiganti ako kay Alvin para sa bagay na ito maya-maya. Kapag si Alvin ay nangahas na umalis sa 7-star sword sect, sasabihin ko sa iyong lolo sa tuhod ang bagay na ito at hihilingin sa kanya na patayin si Alvin. Hanggat ito ay ginawa ng palihim at hindi natin hahayaang malaman ng sinuman si Alvin. Ngayon, pansamantalang huwag ipaalam sa iyong lolo ang bagay na ito. Kung hindi, sa kanyang init ng ulo, tiyak na direktang papatayin niya si Alvin. Ang mga salita ni Leon ay puno ng pangamba. Bumaba ang ekspresyon ni Keegan at huminga siya ng malalim. Pare, pasensya na po, ako po ang nagmamadali. Pero kapag naaalala ko kung paano sa hinaharap, hindi ko kaya. Nakaramdam ako ng pagkamuhi. Bakit kailangan kong paniwalaan ang sinasabi ng Muscle Meridian Rebirth Scroll na sa pamamagitan lamang ng pagkakastrat sa sarili ay makakamit ang muling pagsilang? Bakit ako naniwala? Nang matapos siyang magsalita, muling nabalisa si Keegan. Si Luke ay nakatayo sa gilid na may isang pares ng mahigpit na nakakuyom na kamao at mga ngipin na magkadikit ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng uhaw sa dugo na puot. Alvin! Sa sandaling ito, hindi mahalaga kung si Luke, Keegan, o Leon, tila nakalimutan nilang lahat na dinala nila ang lahat ng ito sa kanilang sarili. Kung hindi dahil sa gusto nilang agawin ang kathang-isip na Muscle Meridian Rebirth Scroll na nasa pag-aari ni Alvin, kung hindi dahil sa may intensyon silang pumatay kay Alvin. Gagawin ba ito ni Alvin? Ang disposisyon ni Alvin ay palaging isa sa hindi nakakasakit maliban kung na-offend, at kung may masaktan sa kanya, tiyak na sasalungat siya ng 10 ulit, 100, at kahit 1,000. Sa gilid ng tuktok ng Megrez Peak, sa Stalactite Cave. Naka-cross-legged si Alvin sa entablado ng bato at ipinikit ang kanyang mga mata sa cultivation, at ang kanyang buong isip ay lubusang nahuhulog sa kanyang cultivation. Sa kasalukuyan, ganap niyang binawi ang anumang iniisip sa kanyang puso kapag nalaman niya na sina Kelly at Megan ay wala sa 7-star sword sect, at ganap niyang itinoon ang kanyang sarili sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Windworm Form. Nang mag-cultivate si Alvin, ang mga hibla ng kakaibang aura ay pumipintig sa ibabaw ng kanyang katawan, at kung maingat na pakikinggan, ang isa ay makakarinig pa nga ng isang alon ng mahinang huni ng hangin. Kung narito ang isang void prying stage na martial artist, tiyak na maiintindihan ng martial artist sa isang sulyap lang na ito ang aura ng elementary wind force. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nakabitin ng patiwarik mula sa 10,000 year stalactite, at nagsimulang kumadyot sa 10,000 year stalactite sa pagkabagot. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang hindi ito kawili-wili at nagmamadaling lumibot sa stalactite cave. Isang malinaw na tunog ang umalangaw-ngaw, habang ang isang patak ng gatas ay tumulo mula sa 10,000 year stalactite. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay tumingin sa patak ng 10,000 year stalactite milk na bumaba sa pool, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay tumingin sa paligid ng may pagbabantay. O upang maging mas tumpak, sinulyapan niya si Alvin ng may pagbabantay. Nang mapansin niyang si Alvin ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paggising, ang maliit na gintong daga ay nag-transform sa isang gintong liwanag na kumislap, agad na nilamon ang patak ng 10,000 taon na stalactite milk. Pagkatapos lunukan ng 10,000 year stalactite milk, ang maliit na gintong daga ay napahiga sa sahig at nakatulog sa kasiyahan. Sa loob ng buong 2 araw, si Alvin ay lubusang nalubog sa kanyang cultivation, na para bang itinapon niya ang lahat sa labas ng mundo sa likod ng kanyang ulo. Sa kanyang katawan ang origin energy ay walang tigil na dumadaloy ayon sa pamamaraan ng paglilinang ng isip ng windworm form, na para bang wala siyang alam sa pagod.
Ang kanyang origin energy ay dumaan at malakas na umangkas patungo sa huling bottleneck. Bang! Ngunit sa kasamaang palad, ang bottleneck ay pumutok lamang sa puntong ito ay nanginag, ngunit walang mga palatandaan na ito ay lumuwag. Mukhang medyo hindi makatotohanan ang pagnanais na makapasok sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage bago ang 2 taong kasunduan sa Zetheriang Master na iyon. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa loob. Kuya Alvin, sa wakas nagising ka na. Nagising lang si Alvin nang pumasok sa kanyang mga tainga ang boses ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang balikat nang tumalon ang maliit na gintong daga sa kanyang balikat. Kailan ito? Tanong ni Alvin sa maliit na gintong daga. Ngayon ang 3 araw mula nang bumalik ka. Ang maliit na gintong mouse ay kumikislap sa kanyang jade green na mata habang dahan-dahan siyang nagsasalita sa pamamagitan ng voice transmission. Ang 3 araw. Kung gayon hindi ba ngayon ang petsa ng 2 taong kasunduan ng Zetheriang Master na iyon? Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, hinawakan niya ang maliit na gintong daga at isinuot ito sa kanyang manggas. Ipo-ipo. Sa susunod na sandali, kumislap ang figure ni Alvin, na tila nag-transform sa isang bulk zone ng hangin na umalis sa tuktok ng Megrez Peak sa maikling sandali, pagkatapos ay bumaba ng bundok. Malapit na magtanghali. Nakasimangot si Alvin habang nakatingin sa posisyon ng nakakapasong araw. Hindi nagtagal, dumating na si Alvin malapit sa trade hall sa Megrez Peak. Walang laman ang paligid ng trade hall na walang tao. Dapat pumunta sila sa tuktok ng Duby Peak. Malinaw na alam ni Alvin sa kanyang puso na ngayon ang 2 taong kasunduan sa kanya at ang Zetheriang Master, si Sherman, at ang mga disipulo sa labas ng court sa Megrez Peak ay tiyak na pupunta upang manood ng labanan. Naningkit ang mga mata ni Alvin pagkatapos niyang tumapak sa chain bridge at kumislap saglit. Sa di kalayuan, may isang pamilyar na figure na papalapit sa kanya. Morris. Tumigil si Alvin sa kanyang mga yapak at bahagyang nagulat siya habang nakatingin sa papalapit na tao. Anong ginagawa mo dito? Senior Brother Alvin. Huminto si Morris at magalang na yumuko kay Alvin, pagkatapos ay sinabi, hinihiling sa akin ni Master na hanapin ka. Si Zetheriang Master, Sherman, ay matagal nang naghihintay sa iyo. Tara na. Tumango si Alvin, pagkatapos ay tinawag si Morris bago umalis sa chain bridge at tinungo ang tuktok ng Duby Peak. Sa tuktok ng Duby Peak. Ang platform sa labas ng Duby Peak Trade Hall ay hindi kapani-pani walang maluwang, ngunit ngayon, napakaraming tao ang dumagsa dito, na naging sanhi ng buong maluwag na platform na tila napakasikip. Sa kasalukuyan, hindi mahalaga kung ito ay mga alagad sa labas ng korte o mga disipulo sa loob ng korte, ang karamihan ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay lahat ay natipon sa paligid ng arena ng buhay at kamatayan. 10 figure ang lumutang sa hangin na nakapalibot sa arena ng buhay at kamatayan, at lahat sila ay mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect. Sa pangunguna ng sect leader na si Jiho, lahat ng Peak Masters ng iba pang 6 na peak bukod sa Alcade Peak ay natipon dito. Halimbawa, ang Master ng Misty Peak, si Frank, at ang Master ng Fek the Peak, si Kezin, ay nakagugulat na naruroon. Bukod sa Peak Masters ng 6 na peak, naroon din ang mga Outer Court Elders ng 7 Great Outer Court Sword Peak at ilang Duby Peak Inner Court Elders. Halimbawa, ang Megrez Peak Outer Court Elders, Luther at Leon, at ang Alcade Peaks Outer Court Elder, Elder B, ay dumating na lahat. 445. Sa arena ng buhay at kamatayan, isang mapagmataas at malayong figure ang nakatayo roon na parang nag-transform sa isang estatwa. Tahimik na lumipas ang oras. Unti-unti, ang ilan sa mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na nakapalibot sa arena ng buhay at kamatayan ay bahagyang naiinip. Nasaan si Alvin? Bakit hindi siya dumating? Kumbaga, 2 years ago, siya na mismo ang pumayag sa 2-year agreement, hindi siya magiging duwag to the point na hindi siya magde-dare, di ba? Posible. 2 taon na ang nakalipas, si Zetheriang Master ay isang 7th level Nascent Soul Stage martial artist. Sa likas na talento ni Zetheriang Master, hindi ako magtataka kahit na siya ay nakalusot sa 9 na antas ng Nascent Soul Stage.
Ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage. Si Alvin na nasa ika-4 na antas pa lamang ng Nascent Soul Stage, 1 taon na ang nakakaraan, ay malamang na hindi maikumpara kay Zither Young Master pagkatapos ng 1 taon lamang. Oo, marahil ay nalampasan niya si Zither Young Master pagkatapos ng ilang taon, ngunit ngayon ay magkalayo na sila. Ang mga disipulong ito ng 7-Star Sword Sect ay hindi tumingin ng mabuti kay Alvin. Siyempre, maraming mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na bulag na nagtitiwala kay Alvin. Siguradong darating si Senior Brother Alvin. Eksakto. Hindi lang darating si Senior Brother Alvin, gagawa pa siya ng milagro at matatalo si Zither Young Master, Sherman, at magiging sikat sa Azure Forest Imperial Kingdom. Si Zither Young Master ay dapat maging stepping stone ni Senior Brother Alvin. Si Senior Brother Alvin ay isang lumikha ng mga himala, naniniwala ako sa kanya. Ang 7-Star Sword Sect na ito ay halos mga alagad sa labas ng korte ng Megrez Peak. Nakita nila ang pagsikat ni Alvin gamit ang kanilang 2 mata. Sa ganang kanila, si Alvin ay ang alamat ng Megrez Peak, ang alamat ng 7-Star Sword Sect, ang alamat na hinahangaan nila sa kanilang mga puso. Biglang bumantong hininga ang mapagmataas at palihim na binata sa arena ng buhay at kamatayan. Si Alvin, ang numero 1 henyo ng 7-Star Sword Sect. Hindi ba siya nang ahas na dumating? Sect Leader Lingho, mukhang ang henyong disipulo ng iyong 7-Star Sword Sect ay may hindi pinagkakakitang reputasyon. Nang matapos siyang magsalita, ang mapagmataas at malayong tingin ng binata ay bumaba sa taong nangunguna sa grupo ng mga nakatataas na 7-Star Sword Sect na lumulutang sa kalangitan. Jiho, ang sect leader ng 7-Star Sword Sect. Zither Young Master, huminahon ka. Bahagyang ngumiti si Jiho na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Naiintindihan ko ang paraan ng pag-uugali ni Alvin. Dahil pumayag siya sa 2 taong kasunduan na itinakda mo, natural na hindi niya babalikan ang kanyang salita. Ang mapagmataas at malayong binata, isa sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom, si Sherman, ay walang pakialam na nagsabi, sana nga. Pagkatapos ng maikling sandali, si Alvin. Alvin ay dumating na. Si Senior Brother Alvin talaga. Gaya ng sinabi ko, paano kaya matatakot si Senior Brother Alvin kay Zither Young Master? Isang alon ng hiyawan ang bumangon sa tuktok ng Duby Peak. Mabilis na binuksan ng dumaraming tao ang landas na patungo sa arena ng buhay at kamatayan. Sa dulo ng kalsada, magkabalikat na naglakad ang 2 binata. Eksaktong si Alvin at Morris iyon. Talagang abala. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon nang makita niyang halos lahat ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay natipon dito. Ang mga disipulong ito ng 7-Star Sword Sect ay walang alinlangan na nagtipon dito dahil gusto nilang makita kung sino ang mas malakas sa 2 taong kasunduan sa pagitan nila ni Zither Young Master. Ang lahat ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay nagpahayag ng paggalang saan man dumaan si Alvin. Hindi ko nakita si Senior Brother Alvin sa loob ng 1 buong taon, tila nagbago na naman ang kanyang disposisyon. Oo, mas naging mature si Senior Brother Alvin, at tiyak na mas malakas ang kanyang lakas. Maraming mga alagad ng 7-Star Sword Sect ang bumulong sa talakayan. Ang tao sa panig ni Senior Brother Alvin ay tila ang personal na alagad na kinuha ng sect leader 1 taon na ang nakalipas. Eksakto, siya ang bagong personal na alagad na kinuha ng sect leader matapos ang dating personal na disipulo ng sect leader, si James, ay nagtaksil sa sekta. Si James ay talagang isang walang utang na loob na bastard. Ang sect leader ay gumastos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng 7-Star Sword Sect upang itaguyod siya sa isang henyo, ngunit sa huli, ang tanging nakuha niya ay pagkakanulo. Ang mga tingin ng maraming mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay bumaba kay Morris, at sa loob ng mga talakayan, maraming tao ang napuno ng matuwid na galit. Labis nilang kinasusuklaman si James na nagtaksil sa 7-Star Sword Sect. Sa lalong madaling panahon, dumating sina Alvin at Morris malapit sa arena ng buhay at kamatayan.
Nakita ni Alvin ang maraming pamilyar na figure sa paligid ng arena ng buhay at kamatayan. Sina Andong at Linda, na naging mga disipulo sa loob ng korte kasama niya, ang anak ng master ng Misty Peak, si Sonny, at Hansel na nakilala niya sa Megrez Peak. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango sa mga pamilyar na tao. Matapos nilang ibalik ang isang magaan na ngiti, pinadyak ni Alvin ang kanyang mga paa sa lupa at madaling tumalon sa arena ng buhay at kamatayan. Sa ilang sandali, ang mga tingin ng lahat ay nakipagtagpo sa dalawang figure sa arena ng buhay at kamatayan. Si Alvin, ang walang katulad na henyo ng kanilang 7-star sword sect na tinalo ang Saber Young Master sa murang edad at nasungkit ang karangalan ng una sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Zither Young Master, ang henyo na martial artist ng nakababatang henerasyon na pumangatlo sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, at nasa ikapitong antas na ng Nascent Soul Stage 2 taon na ang nakararaan. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay walang alinlangan na isang malaking okasyon na mahirap mangyari. Lahat sila ay lubos na inaasahan ito. Nanlamig ang mga mata ni Zither Young Master Sherman nang makita niyang umakyat si Alvin sa arena ng buhay at kamatayan, at sinabi niya sa malamig na boses, "Alvin, dumating ka na sa wakas. Akala ko hindi ka maglalakas loob." Ngunit tila hindi siya narinig ni Alvin at tuluyan na siyang binaliwala. Sect Leader, Peak Masters, Elders. Tumingin si Alvin kay Jiho at sa iba pang nakatayo sa langit at bahagyang ngumiti habang bumabati. Bukod kay Leon, si Jiho at ang iba pang matataas na pinuno ng 7-star sword sect ay bahagyang ngumiti at tumango kay Alvin. Alvin. Titig na titig si Leon kay Alvin, at ang kanyang nakakatakot na layuning pumatay na tila handa nang lumunin si Alvin. Bagamat ang layunin ng pagpatay ni Leon ay naitago ng mabuti, hanggang sa hindi ito napansin ni Jiho at ng iba pang mga nakatataas, malinaw na naramdaman ito ni Alvin. Mukhang tumaas ang layunin ng pagpatay nitong si Leon para sa akin. Sinabi niya na ang kanyang anak ay nagpakalat sa kanyang pagtatanim para sa kapakanan ng paglinang ng Muscle Meridian Rebirth Scroll na aking gawa-gawa. Hindi kaya nakita ng kanyang anak ang mga nakakasilaw na salita na bigla kong idinagdag at kinapan ang kanyang sarili. Sumulyap si Alvin kay Leon at naging kakaiba ang kanyang tingin. Alvin. Ang galit ni Zither Young Master ay bumaril sa langit dahil sa hindi pagpansin ni Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang cedar mula sa manipis na hangin, at iyon mismo ang espiritong cedar na dala niya. Ang spirit cedar sa kamay ni Zither Young Master ay isang grade 5 spirit weapon. Isang grade 5 spirit cedar. Zither Young Master, huwag kang maguluhan. Nang ang origin energy ay namumulaklak sa mga daliri ni Zither Young Master at sinadya niyang hampasin ang Zither para umatake, nagsalita si Jiho. Ngayon, sana malaman mo kung kailan ka titigil sa pakikipaglaban kay Alvin ngayon, at hindi maapektuhan ang magandang relasyon sa isa't isa. Zither Young Master, ano sa palagay mo? Tumingin si Zither Young Master kay Alvin na may bahagyang malamig na tingin. Sect Leader Lingho, nagkakamali ka. Kung ito ay isang labanan na kailangan kong pigilan at hindi ko kayang lumaban ng walang pigil, ano pa ang saysay ng 2 taong kasunduan sa pagitan namin ni Alvin? O di kaya, si Alvin ay natatakot sa kamatayan at gusto niyang makialam si Sect Leader Lingho sa 2 taong kasunduan sa pagitan natin. Ang mga salita ni Zither Young Master ay binansagan si Alvin bilang takot sa kamatayan. Sumimangot si Jiho. Karamihan sa mga natitirang 7-star sword sect na nakatataas ay hindi rin napigil ang sumimangot. Pambihira ang likas na talento ni Alvin, at siya ang pag-asa sa hinaharap ng 7-star sword sect. Kung maaari, hindi nila papayagan si Alvin na makipagsapalaran. Nang may balak magsalita si Jiho. Zither Young Master, dahil gusto mong lumaban ng walang pagpipigil, lalaban tayo ng walang pagpipigil. Bakit ako, Alvin, matatakot? Matatag na nagsalita si Alvin. Ang kanyang kahangahangang paraan ay kahanga-hanga habang nakatayo siya roon, at tila siya ay nagbagong anyo sa isang walang takot na Diyos ng digmaan. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, bukod kay Leon na may ekspresyon na nasisiyahan sa kasawian ni Alvin, lahat ng nakatataas sa 7-star sword sect ay may mga ekspresyon na naging malungkot.
Alvin, huwag magmadali. Nasa ika-6 na antas ka pa lang ng nascent soul stage. Imposibleng maging katapat mo ngayon si Zither Young Master. Kung saan may buhay, may pag-asa. Alvin, tama na ang matalo ngayon, malaon o huli ay maaalis mo rin ang kahihiyan mula ngayon pagkatapos ng ilang taon. Maraming kagyat na pagpapadala ng boses ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ang ilan sa mga voice transmission na ito ay nagmula sa mga higher up ng 7-Star Sword Sect, at ang ilan ay nagmula pa sa mga disciples ng 7-Star Sword Sect, at naging sanhi ito ng init ng puso ni Alvin. Sekta. Ito ang kanyang sekta. Kanya, ang sekta ni Alvin. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumitaw sa puso ni Alvin ang isang napakalakas na pakiramdam ng pagiging kabilang sa 7-Star Sword Sect. Haha! Magaling! Si Zither Young Master, si Sherman, ay tumawa ng malakas nang makita niyang sumang-ayon si Alvin. Alvin, narinig kong natalo mo ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect noong isang taon. Sa totoo lang, nang marinig ko ang balitang ito, labis akong nagulat, talagang labis na nagulat. Isang taon na ang nakalipas mula nang makita-kita sa unang pagkakataon noong araw na iyon, at talagang nakalusot ka na sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Aaminin ko, ang iyong likas na talento ay napakalakas. Ngunit sa kasamaang palad, ngayong lumipas ang isa pang taon, ang iyong paglilinang ay malamang na hindi pa man lang nakapasok sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage, tama. Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Zither Young Master ay naglabas ng pakiramdam ng kasiyahan. Tama ba ako? Tumanggi si Alvin na magpakita ng kahinaan at walang pakialam na sinabi, paano kung hindi pa ako nakatuntong sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage? Hindi pa siya nakatuntong sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. Maraming nakatataas na 7-Star Sword Sect at 7-Star Sword Sect na mga disipulo ang nagpawis para kay Alvin, at maraming tao ang nagdarasal na ang Zither Young Master ay katulad pa rin ng 2 taon na ang nakakaraan, nasa ika-7 antas lamang ng Nascent Soul Stage. Ngunit posible ba ito? Ikaw ay mayabang, tunay na labis na mayabang. Si Zither Young Master ay umiwas ng kanyang manggas habang siya ay tumawa ng malakas, at ang kanyang tawa ay napuno ng pangungutya. Pero sa kasamaang palad, wala ka pa ring qualifications para maging mayabang bago ako. Ngayon, papayagan kitang maranasan ang improvement ko sa 2 taon na ito. I believe it will be a pleasant surprise to you. Kasabay ng walang pigil na mga salita ni Zither Young Master, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Zither Young Master. Whoosh! Ang origin energy sa katawan ni Zither Young Master ay umungal, at ang enerhiya ng langit at lupa ay nanginginig pataas at pababa sa itaas niya bago unti-unting napalitan ng maraming sinaunang mammoth silhouette. 1,000 sinaunang mammoth. 1,100 sinaunang mammoth. 1,200 sinaunang mammoth. Dama-dami pa. 1,300 sinaunang mammoth. 1,500 sinaunang mammoth. Hindi ginamit ni Zither Young Master ang amplification ng Grade 5 Spirit Seeder sa kanyang kamay, at umasa lamang sa dalisay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan upang kuhain ang enerhiya ng langit at lupa upang i-condense ang 1,500 sinaunang mammoth silhouette. Half-step void stage. Diyos ko! Pagkatapos ng 2 taon, itong Zither Young Master ay talagang nakalusot sa half-step void stage. Ang karamihan ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect ay natulala, at ang mga ekspresyon ng mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect ay malungkot. 446. Half-step void stage at isang hakbang lang ang layo mula sa void priang stage. Gaya ng inaasahan sa figure na pumangatlo sa 5 dakilang Young Masters, talagang nakakatakot ang likas na talento ng Zither Young Master na ito. Hindi pa man lang nakakatuntong si Senior Brother Alvin sa ika-7 antas ng Nascent Soul Stage. Ngunit ang Zither Young Master na ito ay nakalusot na sa half-step void stage, nasa kalagitnaan na siya ng void priang stage. Ang dalawa sa kanila ay lubos na wala sa parehong antas. Malamang nasa panganib si Senior Brother Alvin. Sa sandaling ito, ang tiwala ng mga disipulo na puno ng kumpiyansa kay Alvin ay nasira na ngayon.
Maaari bang talunin ng isang martial artist na hindi pa man lang nakatuntong sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ang isang half-step void stage na eksperto? Hindi sila nang ahas na maniwala na posible ito dahil ito ay isang bagay na halos imposibleng mangyari. Masyadong malakas ang half-step void stage. Kahit na si Alvin ay isang ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist, ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa lakas ng 800 sinaunang mammoth silhouette kapag hindi gumagamit ng spirit weapon. Samantalang bilang eksperto sa half-step void stage, kahit na hindi siya gumamit ng spirit weapon, si Zither Young Master ay kasalukuyang nagtataglay ng lakas ng 1,500 sinaunang mammoth. Ang dalawa sa kanila ay lubos na wala sa parehong antas. Ang pinakamahalaga, si Zither Young Master ay nagtataglay ng Great Give Spirit Zither. Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga kaisipang ito ang bumangon sa mga puso ng grupo ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect, maging ang mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect ay may katulad na iniisip. Half-Step Void Stage. Si Zither Young Master ay talagang nakalusot sa Half-Step Void Stage. Ang master ng Misty Peak, si Frank, ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng takot. Karamihan sa mga nakatataas sa 7-Star Sword Sect kabilang si Jiho ay may bahagyang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Bagamat si Alvin ay paulit-ulit na gumawa ng mga himala sa nakaraan, nang si Alvin ay lumikha ng mga himalang iyon, ang mga kalaban na kanyang natalo at kahit na pinatay ay walang masyadong malaking puwang sa paglilinang mula sa kanya. Sa sandaling ito, halos doble ang lakas ni Zither Young Master kaysa kay Alvin. Walang paraan upang ihambing ang dalawa, at halos imposible para sa isang himala na lumitaw. Leader ng sekta. Tumingin si Elder B kay Jiho na may nag-aalalang ekspresyon. Si Alvin ang lalaki ng disipulong pinakagusto niya, at may responsibilidad siyang protektahan ang kaligtasan ni Alvin. Tumango si Jiho, pagkatapos ay humakbang pasulong at tumayo sa kalangitan habang nakatingin sa dalawang tao sa arena ng buhay at kamatayan, at sinabi niya ng buong tatag. Zither Young Master, kakatawanin ko si Alvin para aminin ang pagkatalo mo sa laban ngayon. Sa sandaling sinabi ito ni Jiho, ang karamihan ng mga tao na nag-aalala kay Alvin, tulad ni Sonny, Morris, Linda, Andong, at ang iba pa ay nakahinga ng maluwag. Ngunit palaging may mga tao na ang ekspresyon ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Shit! Nagpakita si Leon ng isang malupit na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Alvin. Sa gilid ng arena ng buhay at kamatayan, lumubog ang mukha ng personal na disipulo ng guro ng Merrick Peak na si Felix. Talagang nagkusa ang sect leader na kitawinin si Alvin at aminin ang pagkatalo para protektahan si Alvin. Dahil nagkaroon siya ng away kay Alvin sa panahon ng Outer Court Martial Competition, si Felix ay labis na kinasusuklaman si Alvin. Bagamat hiniling sa kanya ng kanyang guro na kalimutan ang lahat ng mga nakaraang hinaing kay Alvin, pumayag lamang siya sa mga salita, ngunit ang puot sa kanyang puso kay Alvin ay tumaas lamang. Ngayon, nakaramdam siya ng isang alon ng kaligayahan nang makita niyang malapit nang mamatay si Alvin sa mga kamay ni Zither Young Master. Ngayon, nang makita niya ang leader ng sect na nakatayo para kay Alvin, ang kanyang dibdib ay napuno ng apoy ng inggit at puot pagkatapos ay tila sisubog ito anumang oras. Aminin ang pagkatalo. Natigilan si Alvin nang marinig niya si Jiho. Hindi niya inaasahan na ang sect leader ay biglang gagawa ng desisyong ito, ngunit sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan niya. Eksakto, sa half-step void stage ng Zither Young Master's half-step void stage cultivation, walang sino man ang titingin sa kanya ng mabuti. Kahit na kalahating taon na ang nakalipas, at kung alam niya na ang cultivation ni Zither Young Master ay talagang aabot sa half-step void stage kapag dumating ang 2 taong kasunduan, malamang na mawalan din siya ng pag-asa. Hindi pa banggitin na hindi pa siya nakalusot sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage ngayon, kahit na nakalusot siya sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage, sa mga tuntunin ng parehong lakas at bilis, malayo pa rin siya sa pagiging katapat ng Zither Young Master na nakalusot sa half-step void stage. Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Zither Young Master nang marinig niya si Jiho. Sect Leader Lingho, ang pagpayag kay Alvin na aminin ang pagkatalo ay isang maliit na bagay lamang sa akin.
Ngunit, dapat kang sumang-ayon sa isang bagay. Ano? Tumaas ang mga kilay ni Jiho habang nagtanong sa malalim na boses. Gusto kong pakasalan ang personal na disipulo ni Peakmaster Jean. Kung handa kang maging saksi para sa ating kasal, kaya kong tanggapin ang pag-amin ni Alvin ng pagkatalo, at hindi ko na siya pahihirapan pa. Si Zither Young Master ay nakatitig ng diretso kay Jiho habang nagsasalita siya ng salita sa bawat salita. Malungkot ang mukha ni Jiho. Wala sa tanong yan. Palitan mo ng ibang request. Napakalinaw ni Jiho sa relasyon ni Alvin at ng disipulong iyon ni Peakmaster Jean. Ito lang ang hiling ko. Kung ayaw ng sect leader Lingho, kaya ko lang magsagawa ng life and death battle kay Alvin. Sect leader Lingho, bagamat nasa 7-star sword sect ako ngayon, may tiwala ako na alang-alang sa 7-star sword sect, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos. Si Zither Young Master ay hindi nagkukulang sa pagsasalita, at doon ay walang pagkukulang ang sinabi ni Zither Young Master. Nabalitaan ng aking guro ang tungkol sa 2 taong kasunduan na naparito ako upang tuparin sa 7-star sword sect. Kung sino man sa 7-star sword sect ang manggahas na pigilan ang 2 taong kasunduan sa pagitan namin ni Alvin, sa palagay ko ay hindi siya magiging masaya. Lalong naging malungkot ang mukha ni Jiho nang marinig niya ang Zither Young Master. Sa gitna ng 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom, ang background ni Zither Young Master ay mas nakakatakot. Kahit na ang angkan sa likod ng Zither Young Master ay maaaring ituring na isang mahusay na angkan sa Azure Forest Imperial Kingdom, mayroon pa ring ilang distansya kumpara sa 7-star sword sect. Ang 7-star sword sect ay hindi natatakot sa angkan sa likod ni Zither Young Master. Gayunpaman, ang 7-star sword sect ay kailangang matakot sa misteryosong master sa likod ng Zither Young Master. Kumbaga, ang master ng Zither Young Master ay isang recluse expert ng Azure Forest Imperial Kingdom, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa mga nangungunang eksperto ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ayon sa chismis, maging ang eksperto ng imperial na pamilya ng Azure Forest Imperial Kingdom na tinawag na numero 1 tao sa Azure Forest Imperial Kingdom ay magalang at magalang kapag kaharap ang Zither Young Master's master. Zither Young Master, wala na ba talagang paraan para pag-usapan ito? Huminga ng malalim si Jiho at muling nagtanong. Si Zither Young Master simple ay hindi na pinansin pa si Jiho, ang kanyang mapanuksong tingin ay bumaba kay Alvin. Alvin, kami ay orihinal na hindi mga tao sa parehong antas. Tanging ako, si Zither Young Master, Sherman, ang karapat-dapat kay Kelly. Siguradong magiging multo ka sa ilalim ng aking sitar. Tumingin si Zither Young Master kay Alvin nang may titig na parabang nakatingin siya sa isang patay na tao. Ang sect leader ay tila labis na natatakot sa guro sa likod ng Zither Young Master. 2 taon na ang nakalilipas, nang dumating si Zither Young Master dito, minsan ay sinabi niya kay Peakmaster Jean na handa siyang hilingin sa kanyang master na iregalo ang Grade 5 Spirit Sword bilang regalo sa kasalan. Marahil, kahit na ang kanyang master ay hindi Grade 5 Weapons Craftsman, kung gayon siya ay isang dalubhasa na nagtataglay ng napakagandang relasyon sa isang Grade 5 Weapons Crafts. Hindi mahalaga kung siya ay isang Grade 5 Weapons Craftsman o isang eksperto na may napakagandang relasyon sa isang Grade 5 Weapons Craftsman, natatakot ako na hindi siya isang taong madaling masaktan ng ating 7-star sword sect. May ilang Grade 5 na alchemist sa loob ng buong Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit walang Grade 5 na mga manggagawa ng armas. Ang matinding takot sa background ni Zither Young Master ay nakapaloob sa mga salita ng nakapaligid na pulutong ng mga disipulo ng 7-star sword sect. Si Zither Young Master's master ay sapat na upang hadlangan ang lahat ng nakatataas sa ating 7-star sword sect at huwag silang manggahas na makialam sa labanang ito. Si Alvin ay malamang na magderanas ng kasawian sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, ang isang walang katulad na henyo sa martial daw tulad ni senior brother Alvin ay lumitaw sa aming 7-star sword sect ng may matinding kahirapan, ngunit ngayon ay malamang na mawalan siya ng buhay dito. Maraming mga disipulo ng 7-star sword sect ang tumingin kay Alvin na may mga pagpapahayag ng awa. Karamihan sa mga nakatataas sa 7-star sword sect ay may hindi magandang tingnan na mga ekspresyon.
Tanging ang mga sulok lamang ng bibig ni Leon ang nangiti. Alvin, mukhang malapit ka nang mamatay dito ngayon. Nagligtas din ito sa akin ng gulo. Junior Brother Alvin. Senior Brother Alvin. Sina Sonny, Linda, Morris, at lahat ng iba pang taong nakakilala kay Alvin ay may mga pusong nag-aalab sa pagkabalisa, ngunit walang kapangyarihang tumulong. Bukod dito, hindi banggitin ng misteryosong master sa likod ni Zither Young Master, kahit na si Zither Young Master mismo ay hindi isang taong nagawa nilang kalabanan. Alam ng lahat na hindi naiwasan ni Alvin ang labanang ito kay Zither Young Master. Alvin. Tumingin si Jiho kay Alvin at lumitaw ang isang nakatikip na espada habang nakataas ang kanyang kamay. Ang espadang ito ay ang 7-star sword Sek Guarding Spirit Sword, isa itong Grade Give Spirit Sword. Ikaw. Hindi pa tapos magsalita si Jiho nang pigilan siya ni Alvin. Salamat sa iyong mabuting hangarin, pinuno ng sekta. Ngunit, wala akong silbi nitong Grade 5 Spirit Sword. Wala akong pake dito. Gumamit si Alvin ng maikling string ng mga salita para tanggihan ang mga aksyon ni Jiho na ipahiram sa kanya ang espada. Ang mga pagkilos na ito ay nagdulot ng isa pang matinding kaguluhan. Iyon ay isang Grade 5 Spirit Sword. Tinanggihan ito ni Senior Brother Alvin ng ganoon lang. Marahil, kung tungkol kay Senior Brother Alvin, kahit na mayroon siyang Grade 5 Spirit Sword, magkakaroon siya ng anumang pagkakataong manalo. Kung ako ito, kung magagamit ko ang isang Grade 5 Spirit Sword bago ako mamatay, kung gayon maaari itong ituring na hindi ginugol ang aking buhay sa walang kabuluhan. Maraming mga alagad ng 7-star sword sect ang bumulong sa talakayan. Sa sandaling ito, walang nakadama na si Alvin ay may pagkakataong manalo. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ni Alvin at Zither Young Master ay masyadong malaki. Bumantong hininga si Jiho at inalis ang Spirit Sword sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may bakas ng ayaw. Hindi siya nang ahas na sumugal sa 7-star sword sect. Kung talagang nasaktan niya ang misteryosong master ng Zither Young Master na iyon, malamang na ito ay ganap na pagkalipol para sa 7-star sword sect. Sa loob ng 7-star sword sect, ang pinakamalakas na tao ay ang tatlong magagaling na martial artist sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na kinabibilangan niya at ni Elder Pong. Hanggat ang isang ikapitong antas ng Void Initiation Stage na martial artist ay naiintindihan ang isang konsepto na hindi mahina, kung gayon siya ay sapat na upang walisin ang buong 7-star sword sect. Mayroon lamang isang pag-iral na nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ang tao ng imperial na pamilya ang tinawag na numero 1 tao sa Azure Forest Imperial Kingdom. Samantalang ang master ni Zither Young Master ay nagawang pakitunguhan ang taong iyon ng magalang, kaya tiyak na ang kanyang lakas ay hindi mababa sa taong iyon. Bilang sect leader ng 7-star sword sect, kahit na ayaw niya, kailangan pa rin niya malaman kung paano pumili minsan. Hindi siya isang solong tao. Kinakatawan niya ang buong 7-star sword sect. Alvin, ang 7-star sword sect ko ang nagpabiye sa iyo. Ang pagpapadala ng boses ni Jiho ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Tumaas ang kilay ni Alvin, pagkatapos ay sumulyap kay Jiho at ngumiti, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Malabo niyang nahulaan ang mga pagsasaalang-alang sa puso ni Jiho, kaya, hindi niya sinisi si Jiho. 447. Higit pa rito, kahit na gusto talaga ni Jiho na makialam sa labanang ito, kung gayon hindi sasang-ayon si Zither Young Master, kahit na siya ay hindi pumayag. Alvin, mukhang sumuko ka na. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti si Kelly pagkatapos mong mamatay. Tumingin si Zither Young Master kay Alvin at ipinakita ang isang kampante ng ngiti. Patay. Si Alvin ay hindi natakot kahit kaunti ng kaharap si Zither Young Master, at sinabi niyang walang pakialam, Zither Young Master, ang pagsasalita ng malaki ngayon ay tila masyadong nagmamadali, tama. Sino ang mamamatay ay hindi pa rin sigurado. Habang nagsasalita siya, naningkit ang mga mata ni Alvin.
Dalawang madilim na ilaw na mahirap pansinin at tila mga apoy sa ilalim ng apoy ay tumatalon sa kalaliman sa mga mata ni Alvin, at naglalabas sila ng mga hibla ng malakas na aura ng kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit hindi natakot si Alvin kahit kaunti nang kaharap si Zither Young Master na tumuntong sa half-step void stage. Hindi siya natatakot kay Zither Young Master. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang karamihan ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect na nahulog sa nakamamatay na katahimikan ay labis na nabigla sa kanilang mga puso. Ano ang ibig sabihin nito ni Senior Brother Alvin? Hindi kaya may tiwala siya sa pakikitungo kay Zither Young Master. Imposible. Inamin ni Senior Brother Alvin ang kanyang sarili na hindi pa siya nakapasok sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. At saka, kahit na nakalusot siya sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage, imposible pa rin para sa kanya na maging katapat ng Zither Young Master na nasa kalahating hakbang na Void Stage. Hindi sana magagalit si Senior Brother Alvin, di ba? Maraming mga alagad ng Seven Star Sword Sect ang natulala. Tanging ang malamlam na mga mata ng Seven Star Sword Sect's leader, Jiho, at Misty Peaks Master, Frank, ang naliwanagan ng maliwanag na liwanag. Natural na naiintindihan nila na si Alvin ay hindi galit. Sect leader, may paraan kaya itong batang ito para talunin si Zither Young Master. Nagulat si Frank sa kanyang puso at hindi niya maiwasang makipag-usap kay Ling Hojing sa pamamagitan ng voice transmission, na para bang kapag nakuha niya ang kumpirmasyon mula kay Jiho ay magiging kalmado siya. Kanina, labis siyang naagrabyado sa kanyang puso nang makita niyang si Alvin ay nasa nakamamatay na panganib dahil wala siyang magawa. Ang pag-aalinlangan ng sect leader ay katulad din ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi ko alam. Sa lohikal na pagsasalita, hindi ito masyadong posible. Ngunit si Alvin ay palaging gumagawa ng mga himala. Marahil ay maaari niyang bigyan tayo ng isang kaaya-ayang sorpresa sa pagkakataong ito. Umiling si Jiho, habang ang kanyang tingin na puno ng pag-asa ay bumaba kay Alvin na nasa life and death arena. Tumango si Frank at tumingin kay Alvin ng may pag-asa. Walang hiyang pagmamayabang. Lumubog ang mukha ni Zither Young Master nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay biglang sumigaw ng paputok. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung paano ako pinapatay ng isang bata na hindi pa nakakatuntong sa ikapitong antas ng Nascent Soul Stage. Nang matapos siyang magsalita, sumikat si Zither Young Master. Ang Origin Energy ay nagngangalit sa ibabaw ng mga daliri sa kanyang kanang kamay, pagkatapos ay bigla niyang idiniin ang kanyang kamay sa Spirit Zither na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. Agad-agad, ang Origin Energy ay tumaas sa itaas ng Spirit Zither. Sa itaas ng Zither Young Master, isa pang 726 na sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa gilid ng umiiral na 1,500 sinaunang mammoth silhouette. Ito ang pinalakas na lakas ng Grade 5 Spirit Zither. Sa sandaling iyon, pinitik ni Zither Young Master ang kanyang daliri, gustong hikayatin ang kwerdas para salakayin si Alvin. Naningkit ang mga mata ni Alvin, at biglang lumiwanag ang madilim na liwanag sa loob ng kanyang mga mata, na tila dalawang bola ng apoy sa ibaba na handang pumutok anumang oras, at ito ay bumangon ng paputok. Libo-libong ilusyon. Nang mag-utos si Alvin sa kanyang puso, ang tatak ng kaluluwa sa kaibuturan ng kaluluwa ni Alvin ay gumalaw. Isang tuloy-tuloy na daloy ng espiritual na lakas ang sumanib sa tatak ng kaluluwa, pagkatapos ay sinundan ng malalalim na ilaw sa mga mata ni Alvin upang bumuhos at walisin patungo kay Zither Young Master, o kung tutuusin, umaagos patungo sa kalahati ng arena ng buhay at kamatayan na kinatatayuan ni Zither Young Master. Sa sandaling ito, sa mundo sa mata ni Zither Young Master. Nakatayo doon si Alvin na hindi kumikibo. Kasabay ng pag-uudyok niya sa kwerdas kwadro at kwadro na kwerdas na tila isang matalim na palaso na bumaril, at mabangis itong tumusok sa lalamunan ni Alvin na parang tumutusok sa bulok na kahoy. Puchi! Sa susunod na sandali, si Alvin ay bumagsak sa lupa at ganap na walang anumang palatandaan ng buhay. Ha! Nagsimulang tumawa si Zither Young Master habang nakatingin sa bangkay ni Alvin ng may paghamak, at puno ng pagmamataas ang boses nito. Alvin, matagal ko nang sinabi sa iyo, ikaw at ako ay lubos na wala sa parehong antas.
Ni hindi mo napigilan ang isang welga ko. Ngayong patay ka na, si Kelly ay ang babae ko, si Zither Young Master, mula ngayon. Ha 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 ha. Samantalang sa kasalukuyan, nakamamatay na tahimik ang paligid ng arena ng buhay at kamatayan. Kasama ang lahat ng nakatataas na 7-star sword sect at lahat ng mga disipulo, sila ay ganap na natulala habang nakatingin sila kay Zither Young Master na nakatayo sa arena ng buhay at kamatayan at mayabang na tumatawa habang nagsasalita sa sarili. Hindi ba maayos si Alvin na nakatayo doon? Bakit sinabi nitong Zither Young Master na patay na si Alvin? Ha 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 ha. Sa life and death arena, patuloy pa rin ang pagtawa ni Zither Young Master, at para siyang baliw na baliw. Samantalang si Alvin ay nakatayo sa gilid ng arena ng buhay at kamatayan na may kalmadong ekspresyon habang nakatingin siya kay Zither Young Master na walang tigil na tumawa ng malakas sa kabilang panig ng arena ng buhay at kamatayan, at isang maliit na panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Paano kung ikaw ay nasa half-step void stage? Wala ka sa void prying stage sa huli. Kahit na ikaw ay nasa unang antas ng void prying stage, kapag nahaharap sa thousand illusions ay pinaandar ko ang tatak ng kaluluwa at umaasa sa aking unang antas ng void prying stage na espiritual na puwersa, kung gayon hindi ka magiging isang inscription na stage na espiritual na puwersa, kung gayon hindi ka magiging isang inscription na espiritual na puwersa. Pati na rin. Sa sandaling ito, sa mga taong naroroon, malamang na si Alvin lang ang nakakaalam ng nangyari. Naisagawa na ni Alvin ang soul skill na pinagkadalubhasaan niya kamakailan. Ang soul skill na ito ay naintindihan sa pamamagitan ng soul brand na nakuha niya noong araw na iyon sa loob ng tirahan sa ilalim ng soul cleanse pool, at ito ay isang uri ng auxiliary interference type soul skill. Ang ganitong uri ng soul skill ay maaari lamang gumamit ng spiritual force upang bumuo ng isang ilusyon na espasyo sa kalooban, ngunit hindi ito magagamit sa direktang pag-atake. Binigyan ni Alvin ng pangalan ang soul skill na ito. Thousand Illusion. Sa kasalukuyan, ang spiritual force ni Alvin ay maihahambing sa spiritual force ng isang ordinaryong first-level void prying stage martial artist, at sa sandaling na isagawa niya ang soul skill, Thousand Illusion, walang martial artist sa ibaba ng void prying stage ang nakatiis dito. Hanggat ang unang antas ng void prying stage na martial artist ay hindi isang inscription master, hindi rin ito kakayanin ng martial artist. Kung ito ay isang unang antas ng void prying stage inscription master, kung gayon ang martial artist ay sa halip ay magagawang buksan ang Thousand Illusion ni Alvin gamit ang kanyang spiritual force at hindi maabala nito. Sapagkat kahit na hindi sila inscription masters, ang Thousand Illusions ni Alvin ay ganap na hindi makakaapekto sa mga martial artists sa ikalawang antas ng void prying stage at pataas. Dahil lang ang spiritual force ng isang second level na void prying stage martial artist ay malayong mas malakas kaysa sa spiritual force ni Alvin. Mahirap para sa spiritual force ni Alvin na makaapekto sa isang mas malakas na spiritual force. Bagaman ang Thousand Illusion ay hindi isang attack-type soul skill, ngunit sapat na ito para mawala ang isang taong nagtataglay ng spiritual force na mas mababa sa akin sa loob ng illusion space na ginawa ko sa pamamagitan ng pag-asa sa soul brand, at maging isang piraso ng karne sa aking chopping block, ganap sa awa ko. Malakas na humakbang pasulong si Alvin at nakarating sa likuran ni Zither Young Master sa isang kisap mata. Samantalang si Zither Young Master ay parang hindi niya napansin kahit kaunti, at nakatayo pa rin doon na walang tigil na tumatawa ng malakas. Dahil sa eksenang ito, naramdaman ng mga manunood sa paligid ang lamig sa kanilang mga gulugod. Anong nangyari kanina? Ang mga tinig ng maraming mga disipulo ng 7-star sword sect ay naglalaman ng bahagyang panginginig sa loob. Hindi ko alam. Ang Zither Young Master na iyon ay nakaligtaan noong umpisa ng salakayin niya si Alvin. Noong panahong iyon, para siyang bulag, at ang kwerdas na hinugot niya ay kumikislap patungo sa kabilang panig na ganap na walang laman. Pagkatapos, bigla siyang tumawa, at nagsalita pa sa kanyang sarili na nagsasabing patay na si Senior Brother Alvin. Si Senior Brother Alvin ay halatang magaling pa rin at nakatayo doon. Bakit sasabihin ni Zither Young Master na patay na si Senior Brother Alvin? Hindi kaya siya nawala ng malay. Imposible naman, di ba?
Hindi ko pa narinig na may ganoong sakit si Zither Young Master. Ang pulutong ng mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay bumulong sa talakayan, at naramdaman nilang tumayo ang kanilang mga balahibo. Ang pakiramdam ng Zither Young Master sa kanila ngayon ay masyadong kakaiba. Damat! Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Ang ekspresyon ni Leon ay hindi maihahambing na hindi maganda tingnan, dahil sa una niyang akala na si Alvin ay mamamatay sa mga kamay ni Zither Young Master, ngunit sino ang nakakaalam na ang ganoong kakaibang insidente ay biglang magaganap. Nawala na talaga sa isip ang Zither Young Master na iyon. Zither Young Master! Zither Young Master! Nang makita niya si Alvin na papalapit kay Zither Young Master, ngunit hindi nag-react si Zither Young Master, nabalisa si Leon at nagmamadaling nagpadala ng voice transmission upang painitin si Zither Young Master, na gustong pukawin si Zither Young Master. Gusto niyang gamitin si Zither Young Master para patayin si Alvin. Ngunit ang paghahatid ng boses niya ay parang isang batong lumulubog sa karagatan, at wala itong silbi. Nakatayo pa rin doon si Zither Young Master na tumatawa ng mayabang. Ang mga natitirang Seven Star Sword Sect na mas mataas din ay ganap na nataranta, dahil ang eksenang nauna sa kanila ay lumampas sa kanilang saklaw ng pangunawa. Mukhang hindi masama ang swerte ni Senior Brother Alvin. Ang Zither Young Master na ito ay talagang inatake ng kanyang karamdaman sa kritikal na sandali. Nagpakita ng ngiti sa mukha ni Morris at naisip niya na noong una ay may sakit si Zither Young Master. Ang Alvin na ito ay talagang napakaswerte. Bahagyang lumubog ang mukha ni Felix, at ang lamig ay lumitaw sa kanyang mga mata. Sa arena ng buhay at kamatayan, si Alvin ay nakatayo sa likod ni Zither Young Master, at ang Violet Myrtle Flexible Sword ay lumitaw sa manipis na hangin at malapit nang bumaba sa gilid ng leeg ni Zither Young Master sa ilang sandali. Hanggat siya ay bahagyang nagpuwersa, tiyak na mamamatay si Zither Young Master. Alvin, huwag magmadali. Nang bahagyang nanlamig ang mga tingin ni Alvin at balak niyang aiugoy ang kanyang espada at patayin si Zither Young Master na nahulog sa espasyo ng mga ilusyon na ginawa niya gamit ang kanyang spiritual force at soul brand, pumasok sa kanyang tainga ang balisang boses na transmisyon ng sect leader ng Seven Star Sword Sect, Jiho. Sumimangot si Alvin. Kanina, ang Zither Young Master na ito na si Sherman ay hindi man lang nagpakita ng awa sa kanya, at nagsalita pa ng maraming beses na walang kwenta, hindi nirerespeto ang kanyang kasintahang si Kelly. Sa ganang kanya, si Zither Young Master ay isa ng patay. Alvin, ang background ng Zither Young Master na ito ay hindi simple. Ang master niya na iyon ay isang eksperto na hindi bababa sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Kung papatayin mo siya, tiyak na magagalit ka sa ekspertong iyon. Sa oras na iyon, hindi lamang ikaw, maging ang ating Seven Star Sword Sect ay malamang na hindi makakataka sa kalamidad. Ang boses ni Jiho ay napuno ng takot. Lumubog ang mukha ni Alvin. Bagamat napagtanto ni Alvin na ang master ni Zither Young Master ay hindi simple mula noong unang panahon, hindi inaasahan ni Alvin na hindi siya simple hanggang sa ganito. Isang pag-iral sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Kahit na ang Seven Star Sword Sect ay maaaring walang ganoong pag-iral, tama ba? Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung bakit matatakot si Jiho sa master ng Zither Young Master. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin at nanginginig ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay, pagkatapos ay hinampas niya ang likod ni Zither Young Master gamit ang katawan ng talam, malakas na sinampal si Zither Young Master na lumilipad. Bang! Napatalsik si Zither Young Master sa espasyo ng mga ilusyon na binuo ng kasanayan sa kaluluwa, Thousand Illusions, at nahulog ng husto sa labas ng arena ng buhay at kamatayan. Si Zither Young Master ay nagpakawala ng matinis na sigaw at sa wakas ay naging malinaw ang kanyang ulo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.